Maulang panahon mga Mars, ngayong araw nga mga Mars ay ipapagamot natin si Caleb ko dahil nga ilang araw na naman siyang hindi nakapagtrabaho dahil nga sumasakit na naman ang kanyang ngipin. Pero yung ngipin na sumasakit sa kanya ay wala namang sira o kahit butas wala din. Kaya nga napagdesisyonan na lang namin na ipagamot siya dun sa Kalabuanan, dun sa mismong lugar ko din. Dati na nga din pala kami nagpapagamot dito. Nakilala ko lang yung manggagamot na yun simula nung napadpad ako dito sa Dito Mabo. At simula nga nung pinanganak ko si Dapdap, doon na nga din kami nagpapagamot dahil yun nga ang doktor kwak-kwak niya. Kasi doon lang siya gumagaling, kaya doon lang kami nagpapagamot. 1 to 2 days lang kasi gumagaling na agad pag doon nagpapagamot. Bali nung nakaraang linggo mga Mars, doon lang din nagpagamot yung pamangkin ko at parehas lang din sila ng sakit ng aking Caleb. Medyo tanghali na rin pala kami mga Mars bumiyahe yan patungo sa Kalabuanan. Medyo malayo din ito patungo doon. Dito nga sa part na to mga Mars ay nandito pa lang kami sa kurba. Bali hihinto pa nga kami at magnenood pa kami ng citrus chareng. Dito nga mga Mars nung paghito namin yan, nag-video muna ako habang kinukunan ko yung kumukuha ng citrus dun sa may ilalim. Bali kung mapapansin nyo mga Mars, may isang puno ng papaya na merong bunga nag-iisang hinog ay pinakuha ko na yun. Dito nga mga Mars ay kinunan ko din ng aking Dapdap habang tinitignan niya yung kanyang tito na namimitas ng citrus. Nung matapos ka mamitas ng tito niya ng citrus ay agad-agad na rin niya inilagay sa kolong-kolong. Dadan! At ito na nga ang kanyang nakuha, isang papaya at 4 na citrus. Papaya. Kinat ko na nga pala itong mga Mars. Nandito na tayo ngayon sa pagamutan. Bali nung pagdating nga pala namin mga Mars dito ay katatapos lang din manggamot ni Mang Beto. At alam nyo ba mga Mars, kapareho lang din ni Caleb ang mga sakit na nagpapagamot din ngayong araw dito. Bali yung nagpagamot nga daw pala dito kanina yung teacher. Bali sumasakit din daw yung ngipin pero wala naman daw sira. Ganun din nga kay Caleb, namamaga din ang kanyang pisngi. Diyan nga mga Mars ay kung mapapansin nyo wala pa si Mang Beto dahil nga namimitas pa siya ng dahon ng kalamansi. Nung matapos nga palang mamitas ng dahon ng kalamansi si Mang Beto ay agad-agad na din niya inilagay sa may plato. Bali hinanay-hanay na din niya yung dahon ng kalamansi sa may plato na mayroong langis or mantika, hindi ko alam kung alin doon. Nung matapos na nga si Mang Beto maglagay ng dahon sa plato ay agad na rin niya itinanong ko anong pangalan ni Caleb. Nung sinabi nga namin na James, tinanong niya kung ito daw ba ay yung nakarehistrong pangalan niya. Sinabi naman namin na yun talaga yung tunay niyang pangalan. Bali dito nga ay kinukurusan na siya gamit yung dahon ng kalamansi. Nung pagkatapos siyang kurusan ay kinukurusan din yung plato, tapos kinukurusan siya ulit, tapos kinukurusan ulit yung plato. Bali ganun yung ginagawa po. Nung matapos nga siyang kurusan ay tinawag na yung kanyang pangalan. Dito nga sa part na to ay nagulat siya kaya medyo parang napangiwi yung kanyang face. Nung matapos ng tawagin yung kanyang pangalan ay pinakita na rin sa amin agad yung dahon ng kalamansi at kung mapapansin nyo nga mga Mars ay halos lahat ay may tama. Yung iba puno na halos ng tama. Bali dyan nga mga Mars, nakita na nga namin siya ay nabati. At nung matapos na nga si Mang Beto, nilagay na rin niya sa tali at inilagay na rin niya sa braso ni Caleb. Bali bago niya yan mga Mars itinali ay dinasalan niya muna yan at nilagyan ng krus. Bali parang alam ko na kung saan nabati si Caleb. Parang yan yung nakaraang gabi, nahating gabi na kumakain siya sa labas, tirik na tirik ang buwan habang nag-i-scatter. Tapos hindi niya naisip magtapon ng kanin para walang umapal sa kanya. Kaya yan ang nangyari, sinampigas siya nang hindi niya nakikita. Diyan ay nung matapos ng itali ay sinabi na ni Mang Beto kung ano mga bawal niyang kainin. Siya po ay bawal sa matatamis at maaasim. Ang lugar nga pala mga Mars itong manggagamot ay dito po sa Barangay Kalabuanan. Dito po sa may bandang courthouse, kadikit po ng kampo. Sa mga magpapagamot po ay dyan lang po siya nakatira. Gutierrez po ang kanyang apelido. Beto po ang kanyang pangalan. Sa kanya lang po kami nagpapagamot kapag po may nararamdaman kami. Hanggang dito na lang po. Marami pong salamat sa panonood. Sana po ay tinapos nyo itong aking video. Huwag nyo pong kalimutan mag-iwan ng comment, like and share. Papollow na rin po ako sa mga hindi pa nakapollow. Marami pong salamat.